Good evening, brothers and sisters. Ako po si Brother Rex Paul Ricotel. Dalawa yung pangalan ko. Pero yung Rex kasi hari, so makasalanan yun. So yung Paul naman, dating makasalanan, si Saul, na naging Saint, si Saint Paul. Eh, Bisaya ako, from Aklan, kaya matigas ang dila ko, instead of Saint Paul, Saint Paul. And I would like also to introduce my wife, yan, si Cathy. Sa gabi ito, we'll talk about God's love. The first talk itong Christian Life program natin. So, the first thing, ano ba dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon? Sister, anong dapat mong ipagpasalamat kay Lord? Okay. Pagbibigay ng grace, ng grasya. So, dahil andito po kayo lahat, buhay tayo, okay yung ating katawan, okay yung health natin, blessing na yan kay Lord. So, dapat magpasalamat po tayo niyan. Okay. So, marami tayo dapat magsalamat. Yung trabaho natin, yung may business na tayo, yung ating health, yung ating family, yung ating mga kaibigan, at saka, meron pa tayong nainom ng tubig. Meron pa tayong hangin o dito sa ICR, hindi na siya gano'n ka-healthy. Okay. And then of course, may araw pa tayo. And then, may pagkain. Kumain na ba kayo? Okay. Alas nakakain tayo. Then, meron tayong faith. Hati pa lang pala tayo sa ating Panginoon. At meron pa tayong tirahan. Lahat pa may tirahan. Walang nakatira doon sa informal. Ito may lumabas under week. Ang babae, lumabas sa informal. May mga damit ba tayo? Yes. So lahat yun, those are the things that we need to thanks our Lord. Okay. Ano ba ang purpose for Christ? Ang purpose for Christ na-establish yan way back in 1981 pa. So, ang purpose for Christ, the most important commandment Jesus gave us is love God and love others. So, lahat naman tayo dito, may love sa bawat isa. So, paano natin i-build ang ating relationship with God? Daily prayer. Lahat ba nag-pray araw-araw? Yes! Pagkagising, nag-pray ba tayo? Yes! Kailangan natin praise sa ating Panginoon because every gising is a blessing. Dahil pag hindi ka na ginising ni Lord, wala ka na, history ka na. Okay. So, next. God's love, read the scripture. Nagpapasa ba tayo ng Bible? Hindi pa. Pero try natin magbasa araw-araw. Kahit yung daily gospel lang. Sa internet, i-type lang natin daily gospel, lalabas yung gospel everyday. Kaya hindi tayo nag-attend ng mass. Then love others, serve others, love your neighbor. Nagsiserve na tayo sa neighbor natin? Yes. Yes. Brother, paano mo nagsiserve sa neighbor mo? Pinag-pray mo po ng mga batang nasa lanta. Pinag-pray mo. Tapos binibigyan mo rin. Opo. Okay. Yung misis mo, si sister. Ganon din. Hindi. Nagbigay po siya ng hotdog po sa akin. Okay. Sige. Nagbigay ng hotdog. Okay. So love others, serve others, love your neighbor. Okay. Maraming mga libro tayong matututo tayo spiritually para tumasok ang ating spiritual life. May mga inspirational books. Marami yan. Yan kay Bo Sanchez. Yan, How to Build a Happy Family kay Brother Bo Sanchez. Okay. Then, Love God. So, linggo-linggo ba nagsisimba ba tayo? Yes, nagsisimba tayo. So, we show our love to God by attending the Mass every Sunday. Okay, yan. Nagbibigay ba tayo sa mga pulubi pag nakikita natin? Yes, kailangan natin magbigay. Charity.
So ano yung goal ng Christian Life Program? For the individual, it brings a person into a stronger relationship with God by discovering and living more fully the power and gifts he or she received through the Holy Spirit. So bawat individual. Pero sa family, it brings married couple. Meron tayong married couple dito. So isa lang. Dalawa married couple natin. So for the family, it brings married couples to a renewed commitment to Christian family life and starts to build up a community of committed Christian families. At sa church, it brings people within a particular parish to a fuller experience of life in the Spirit. So pag-member tayo ng Focus for Christ, individually, sa family, at sa simbahan. Okay? So ano po yung 8 sessions na tinan po natin? Sa ngayon, talk number 1, God's love. Next week, who is Jesus Christ? The other week, third talk, repentance and faith. That's module 1. Then module 2, talk 4, loving God and neighbor, the Christian family, empowered by the Holy Spirit, growing in the Spirit and transformation in Christ. Okay. There are 6 kinds of love. Familial love or storge. Sa Grego, storge ang tawag niyan. Okay? So lahat naman may pamilya. Yes. May experience familial love. Lahat ba may kaibigan? Okay. So that kind of love or friendly love is called philia. Philia in Greek. In the Greek word. And then, sino may mga asawa dito? My girlfriend, my boyfriend. Nasa kamay. Okay. That is called romantic love. Or in Greek, it's eros or erotic love. Kaya pag pre-created tayo, palagi natin sinasabi sa girlfriend, di ba brother? Tingnan mo si Mrs. mo. Di ba ang sabi mo, I love you? Di ba? Humiligawan mo, di ba? I love you. So that is called romantic love or eros or erotic love. At kung natandaan ninyo, yung kanta ni noong araw, ni Anthony Castillo, nang dahil sa pag-ibig, tayo ngayon tao. Kaya, ito yung bunga ng inyong pag-ibig. Ang pangalan nito ng akin? Okay. Pero ngayon, noong araw yan. Pero na, iba na kinakanta ng mga bata, nababaan natin, iba tanda na ngayon. Okay. And then may mga iba pa, self-love. May mga iba, may meron niya akong nabasa yata parang sa Japan, pinakasalan niya ang sarili. Pwede ba yun? Pakasalan mo ang sarili mo. Pero may tinatawag na self-love. Ang gusto lang niya, sarili lang ang kanyang mahal. Ayaw niya magmahal ng iba. So that is called philautya. Mahirap i-pronounce. Sa Greek. Then merong guest love or strangers. Ito sister, pag may nakausap ko bang isang negro, pinakusap mo ba? Wag lang scammer. Wag lang scammer. Pero yan ang tinatawag na guest love or stranger love or in Greece. In Greek, it's called philia. Pero ang pinakamataas sa lahat ay yung agape love or divine or unconditional love. Sa gabi ito, ang pag-usapan natin, itong number 6, itong divine or unconditional love or agape love. So, itong God's love, alam natin ang kwento ng ating Panginoon. Yung John 3:16, sino makamemorize dito ng John 3:16? Huwag ka na asawa ko. Okay, sige. So, yung God's love, nakatapos ng Semana Santa, that's the highest form of love. Giving one's life to his brother or sister as exemplified in the death and crucifixion of our Lord Jesus Christ. So, ano yung John 3:16?
16, dapat memorize natin ito by heart. For God, everybody, basahin natin. His only Son, but might have eternal. to defend the world, that the world might be saved through Him. So that is the highest form of love, unconditional love of God the Father to us, giving His only Son for our redemption. So according to 1 John chapter 4 verse 16, God is love, palagi natin nadidinig, or love is God, palaging interchange yan. God is love, sabihin nyo nga, God is love. Love is God. Interchange na palagi yan. God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. Ano ba sa Tagalog ang abide? Tanong yung kay Dr. Gogo. Mananatili ang abide sa Tagalog, sa Pilipino. So, ibig sabihin, pag tayo na tao ay mananatili sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay mananatili din sa atin. Apart from God, we are nothing. Wala tayong gagawa. Kailangan natin ang Panginoon. In the secular sense, ibig sabihin, sa mundo, makamundo na definition ng love, love is an attraction, a fleeting feeling. Diba? Tanigin natin kasi yung brother, bata-bata pa ko. Brother Roy, Ryan, okay. Nung nakita ko, nakita ko lang siya, anong nangyari sa heart mo? Kumakabog ba? Nagpapalpitate? Tumitipog na mabilis, pero walang sakit sa puso. Wala kang palpitation, wala kang AFib or atrial fibrillation. Palpitation ng heart. So, ibig sabihin, sa makamundong bagay, love is an attraction. Kasi maganda si sister, di ba? Ay kung hindi sa kagandahan, hindi ba tinipog ang puso mo? Just kidding. So, pwedeng mangyari pag tumatanda ang tao, nagbabago. Di ba? Kilala niyo ba si Congressman Alvin Benitez? Ay, hindi niyo kilala. Noong araw, many years ago, nung nagawa niya yung kanyang sweetheart na like Steve pinakasalan niya. Pero nung limaman na siya nakakita siya ng ibang babae. So, ibig sabihin, ang tao nagbabago. Ang definition ng love in a secular sense is an attraction, a fleeting moment. Ibig sabihin, pwedeng magbago ang tibok ng puso. So, Brother Roy, magbabago ba ang tibok ng puso mo kay sister? Pag yumaman ka ba lang araw? Siya pa rin, hanggang sa dulo ng mananganggan. Pero, ang message ng ating Panginoon, God is love. The highest form of love is self-sacrificial manner, which the Father offered His one and only Son, Jesus Christ. So ito yung pinaka-highest form, the agape love, unconditional love of God the Father. Kasi ang tao, fickle-minded, madaling magbago ang isip, ang utak, ang puso ng tao. Kasi tao yan. Pero ang Panginoon, constant yung kanyang agape or unconditional love sa atin. So sa gabi ito, pag-usapan natin ang God's love creates. Pag sinabi natin create, anong? Sa Tagalog? May ginawa. Di ba? May ginawa. God's love saves. Sa Tagalog, anong save? Sakit o niligtas. God's love sustains. Yung iniinom yung papi na yun, nagsusustain ba ng katawan niyan? Yes. Sustain. Okay.
to, tandaan natin sa gawin ito, God's love creates. Ulitin natin. God's love creates. God's love creates. God's love sustains. Yan po ang tatlong lesson na alamin natin ngayong gabi. Unang-una, God's love creates. Sino ang nag-rosaryo dito araw-araw? Sister, nag-rosaryo ka? Minsan yan. Paminsan-minsan. Okay. Nung araw hindi rin ako nag-rosaryo. Pero ngayon, dahil nagigising ako sa madaling araw, gusto kong matulog sa matalang ang isis ko naghihilig, palagi niya na ako iniiwan, sa tulog, ako nagigising ng madaling araw kasi iihipag niyo. Ang lalaki ko nakanda na palaihipan ng madaling araw. Okay. So ang ginagawa ko, pag gising na yung diwa ko, kaya pinagalitan ako ng misis ko, bakit kasi gising si diwa mo? Talaga yan pinapagalitan si diwa. So the only way na makatulog ulit ako, nagpipray ako ng rosary. Although hindi yan diretso-diretso kasi minsan, tao rin ako, maraming intermission sa utak ko. May pumapasok, pero okay lang. Sabi nga ng parik sa akin, kaya makatulugan ka lang, okay daw. Kasi ang guardian angel daw ang magpapatuloy ng prayer. So, sa prayer, sa rosary, in Apostles' Creed, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So, in other words, God the Father, the God's love, creates. Creator. Kaya pag magbasa tayo, mag-pray tayo ng rosary, babalik tayo dito sa first talk, God's love, God's creation. Ha? Sa Apostles' Creed. Okay. Sa 7 days, anong ginawa ni God the Father sa Genesis? The first day, anong ginawa niya? Day and night. Ano ba ngayon? Day ba o night? Night. So ginawa ito ni God the Father. Sa second day, anong ginawa niya? Sky and water. Sa third day, land, plants, and trees. Sa fourth day, ha? Tingnan ko nga. Hanapin tayo ng kapatayan. Sa fourth day, palimaya na. Narapong na ng kahoy eh. Okay. Sa fifth day, birds and the fish. Okay. On the sixth day, ginawa si paborito ng kata. Ebat Adan. Ebat Adan. Mahal ka niya. Mahal mo siya. Yan. Day 6 yan. At saka yung mga animal. Ha? Pero tayo animal din. Ha? Nag-aaral tayo ng science. Diba? Tawag din sa atin animal. Huwag lang. Paggalit sa akin ng misis ko sa atin yung tawag na animal ka. Okay. At on the sixth day, anong ginawa ni Lord? Natulog. Nagpahinga. Yun ang Sabat. Parang pag nagtulog ako ng basketball, si Stephen Curry, ang tawag ko sa kanya si Stephen Curry, pag manalo ang Warriors, kasi yun ang team ko, hindi naman siya nang-insult. Anong sabi ni Stephen Curry? Maganda siya. Night, ibig sabihin tutulog na siya lang masaya. So gano'n din si God the Father. After 7 days, nag-ano siya, nag-rest si God the Father. Okay. On the 6th day, pag-usapan natin sa Genesis, God created man in His own image. Kahawi ba tayo ni God the Father, ng ating Creator? The answer is yes. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Babae at saka lalaki. Meron bang... Anyway. Clear. So, babae at lalaki lang. So, if God's love creates, God is love, He is the master creator. And on the 6th day, yun, ginawa niya ang tao, man and woman. We are made for love. Our hearts made as one with God. We are made for communion.
Pero nung ginawa ng Diyos ang tao, meron siyang tinatawag na free will. Sabihin nyo, free will. Free will. Ano yung free will? Kalayaan. Kalayaan, mamili ng ano? Good and bad or good and evil. Right or wrong. Okay. However, in the exercise of his God's given free will, rejected his Creator by sinning. Dumating na siyang ahas. Kaya pag nakakita kayo ng tawag balay bulong sa inyo, bakit mo alay ko, baka ahas na yun. Hindi masyado na makinig. Okay? Tempted by the devil, man led his trust in his Creator, died in his heart, abusing his freedom, disobeyed God's command. Ang sabi ng Diyos sa Garden of Eden, ang sabi niya, huwag mong kainin yung isang prutas dyan sa isang puno. Itong ahas nga eh. Sabi niya kay Eva. Yes, Eva talaga. Ang babae talaga nakikinig talaga sa chismis, no? Kasi na-chismis lang yung ate kanya, nakinig siya. Sabi ng ahas, kainin mo yan, magiging Diyos ka. So my free will si Eva to choose between eating or not eating. Sinabihan na siya ni Godfather, kainin mo na ang lahat except that one. Ay, wala, hindi niya nagawa. Since then, man has continued to offend God and go against His way. Kaya mula nung araw na yon, hanggang ngayon, tayo ay gumagawa ng kasalanan because of that one single act of Eve. Okay. So, anong nangyari sa atin? Naging makasalanan tayo. Sinful tayo. But ako, sinful, hindi saintful. So, sin brings us away from God. However, God's love never wanes despite the sinfulness of God. Anong ibig sabihin ng never wanes? Sa Tagalog, hindi nababawasan, hindi humihina. Ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon ay constant. At ayon sa Ephesians 1:7, that we have redemption of God through Christ's blood, and the forgiveness of sins is a gift of God's grace. So, ibig sabihin, no matter kahit anong kasalanan ang gawin natin, basta palagi lang tayo bumabalik sa ating Panginoon. Later on, sa talk na repentance or unrepentance and faith, doon ninyo manininig yan. Babalik at babalik palagi tayo sa Panginoon. By the way, sino nag-umpisa dito during Semana Santa? Taas ang kamay. Ilan na? Hindi kayo nag-umpisa. Kailangan po natin mag-umpisa kahit once a year lang. That is called the sacrament of reconciliation. Nagbabalik loob tayo sa ating Panginoon kasi tayo ay makasalanan. So, by God's grace tayo ay pinapatawad ng ating kasalanan. So, yan si Adan at si Eva. Yan, na-mention ko na kanina, yung romantic or erotic love, at si Anthony Castillo, nang dahil sa pag-ibig, tayo ngayon tao. Dahil dyan, once upon a time, 33 years ago, on October 28, 1992, birthday din ng sister ko, kinasal yung Rex Paul Ricoter at Catherine Ricoter. At nang dahil sa pag-ibig, tayo ngayon tao, yan po ang naging bunga namin 4 na anak. So mag-33 years na kami this coming October 28 at meron na rin po kami apo. So that is called, ang sabi kayo na, God's love, God creates. Pero kung ang tao nag-multiply, anong tawag dyan? Pro-creation. Sabihin nyo, pro-creation. Kaya itong si Pugi, you're a product of procreation. Ha? Okay.
Okay, pag-usapan natin how God's love saves, kung paano tayo ililigtas. Lahat na natin nadidinig yung parable of the lost son or parable of the prodigal son. Yes. Ano po ito? Ano ginawa ng ilan ang karakter dito? Tatlo. Yung tatay, dalawang anak, isang panganay, isang bunso. Ano ginawa ng bunso? Buhay mana. Kinuha ang mana, pwede ba yun? Ng babae. Ikaw, brother, bukod, kinuha ka na bang mana mo sa magulang mo? Di ba po? Paano hindi ba? May mamanahin ba kayo? Walang kayamanan mamanahin. Pero may pinamana magulang sa atin, di ba? Ano yun? Buhay. Buhay. Sakit. Di ba? Ayun. Lala. Pero mas maganda sana kung kayamanan namin mamana sa atin. Pero itong prodigal son, sabi niya, tay, tuwid ko na yung aking mana. Pwede ba yun? Pwede. Pwede yan. Tanungin niyo ako, ano yung trabaho ko ng araw? Tanungin niyo ako. Ano ba? Modern tax collector. Bago ng araw sa BIR. Brother, di ba may buwis na kinakagas sa sundo mo, di ba? Trabaho ng BIR. Huli ka ng buwis. So, may topic na transfer tax. Pag ang kayamanan, ita-transfer mo kung buhay pa, masasubject sa donors tax. Pag patay na, masasubject sa estate tax. So, transfer tax ang tawag mo. Ita-transfer ang ari-arian, lupa, diamante, ginto, kabayo, lahat yan, ililipat sa magmamana. Pero itong si prodigal son, buhay pa si tatay niya. Kinuha niya na yung mana niya. 50%. Hindi natin alam kung ilang milyon. Anong ginawa niya? Saan siya pumunta? Lustay. Nagano siya? Anong ginawa niya? Happy-happy. Kasi ang kanyang motto ay live straight and be married because tomorrow he will die. Yung prodigal son. Yun ang kanyang motto. Live straight and married. That is hedonism. Makamundo. Secular. Yun ang utak ng bata. So, pero ano nangyari sa kayamanan? Naubos. Hindi niya in-invest, nilustay niya, happy-happy siya. So, ano nangyari sa kanya? Naghirap. Anong trabaho niya? Nag-aalaga ng baboy. Sino nag-aalaga dito ng baboy? Bawal sa Manila. Pero sa Aklan, may kural. Kapakainin mo ng kanin, baboy, at saka ng araw ipa. Yung ano ng rice, ng palay. Kinagaling pag sa rice mill. Pero ngayon, ang baboy, pinapakain na ng feeds. Mabilis, lumaki, mabilis tumaba. Kaya, pinahaydan tayo. itong batang ito, sabi niya, wala na siya makain. Kaya, inisip niya, mas mabuti pa sa tatay niya. Masarap ang kinakain ng mga helpers. So, nag-practice siya. Anong pre-practice niya? Ano yung kanyang, kung sa mga drama, ano yung kanyang sister? Anong drama ang, nag-practice siya eh. Ano sinabi niya? Father, I have sinned against heaven and against you. May sound effect pa yan, may turo-tuwa pa yan. Kitapis na yan. Tapos, I no longer deserve to be called your son. Hindi ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Tapos sabi niya, treat me as you would treat one of your hard workers. Gawin mo akong isa sa mga helpers mo. Sa'yo to. So, nung bumalik siya, ano ginawa ni tatay? Hinag niya, binigyan niya ng ring, pinasuotan niya ng magandang damit, at nag-fiesta.
Heto ngayon, dumating yung third character. Sino yon? Yung pangalan ng anak. Nagtataka siya. Bakit may lista? Nakita niya yung tatay niya at saka yung kanyang kapatid na prodigal. So, natampo siya. Ayaw niya pumasok sa loob ng bahay. Sabi niya, sinugatan yung tatay niya. Bakit tinanong yung anak mong yung sumain? Prodigal son. Isamantalang ako, wala akong ginawa. Lahat ng inutos mo sa akin, pinupad ko. Pero nagpahinsa ng tatay niya, sabi, anak, lahat ng ito ay para sa iyo. The elder son, jealous of the younger brother, returns and refuses to enter the house. He becomes self-righteous. But the father reaches out to him and assures him, my son, everything I have is yours. So, God's absolutely loves or passionately loves His children. That is God's love. Ngayon ang tanong, may mga prodigal son or daughter ba? May suwail ba na anak? Sa atin dito sa kwartong ito, sino ang mga suwail na anak? Wala! Sigurado ka, brother? Lahat tayo dito ay prodigal sons or daughters. Why? Because every day we commit sin. Nakakasala tayo sa utak, sa isip, sa salita at sa gawa, at minsan hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin. So every day we commit sin from the moment of waking up until we sleep. Ano-anong iniisip natin, di ba? So lahat tayo prodigal son and daughter of God. But because God's love saves, by God's grace, lalo pag itumpisan natin ang ating kasalanan, God's love saves. Mapapatawad ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Okay? So, Jesus Christ, our Redeemer, forgives our sins and restores us to communion with God. Yan, nabigalsan niya. Ngayon, in Jewish tradition, pag ang bata hiningi na yung mana, tinuring na niya ang tatay niya na patay. At kanina, diniscuss ko nga, dito sa secular world, may nagtanong sa akin, kamag-anak ko, sabi niya sa akin, Paul, sakit ang ulo tong kinakapatid mo. Kasi lahat ng anak, ditong anak ng very, parang pangalawang nanay ko dito, lahat ng anak niya, puros panganay. Puros panganay. So sumasakit ang ulo ng parang second mother ko. So tinanong niya ako, anong gagawin ko? Ay okay lang sana kung maraming pera. Pag ako nag-lecture nung araw sa BIR, may tinatawag na trust agreement. Yung trustor, kung may 100 million, sino ba may 100 million dito? Nasa kamay. Wala kasing nanalo sa loto. Nanalo siya. Okay. So merong trustor, may trustee, at may beneficiary. Kaya kung yung prodigal son, huwag mong pawakin ng kung ikaw may pera, ilagay mo sa bangko, yun ang ikaw ang trustor, yung bangko, Metro Bank, trustee, yung anak mong prodigal son ay tinatawag ng beneficiary. Yung interest income lang ang pwede niya makuha. Hindi niya makukuha yung entire 100 million. So na-discuss ko kanina yung transfer tax, doon siya. Ngayon, ano nagsisiparit sa atin sa Panginoon? Sin, kasalanan. So ano ang solusyon? Ang ating Panginoon. So believe and confess. Nasabi ko nga kanina, at least once a year, we need to confess. We need to repent. Sa repentance and faith, i-discuss yan. And we need to live a faithful life. Because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved.
Yung dulo nga, basahin natin lahat. It is by grace you have been saved. Tandaan natin, ang grasya ng Panginoon, yun po ang magliligtas sa ating mga kasalanan. So, hear me, Lord, okay, that I shall be saved, for you are my praise. So, God's love sustains. Yung pagkain, di ba, sustenance. So, again, sa Puso't Spirit, meron passage doon, I believe in the Holy Spirit. Portion doon. The Lord, the giver of life. So, God is the giver of life. It is through Him that we are sustained in life. So, binigay ng Panginoon sa atin ang Holy Spirit. So, maraming tawag sa Holy Spirit, advocate, we will teach you everything. Please, I will with you, and please, I give to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. So, the Holy Spirit is called by many names. The Spirit of promise, the Spirit of adoption, the Spirit of Christ, the Spirit of the Lord, and the Spirit of God, the Spirit of glory. So the power of the Holy Spirit infused in us at baptism. Nung tayo bininyagan, we were baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So it enables us to become the world, the flesh, and the work of the believer. So the Holy Spirit intercedes for us in prayers. We bear fruit in our marriage and family work, service, and social relationships through the Holy Spirit. The role of the Holy Spirit is to make us holy. Sinong gusto dito maging banal? Taas ang kamay. Walang gusto maging banal. Kailangan we try our best na maging banal. Kahit mahirap maging banal. Sinong nakakaalam ng kanta nito? Come, Holy Spirit, I need you. Kantayin nga natin. Come, Holy Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa namin lahat. Kaya pag nanghina tayo, palaging ang pray lang natin, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, give me strength. Mentally, physically, and above all, spiritually. Yan ang palaging pray natin. So yun, no, tinasal yung anak ko, siya wala nang may asawa, sige po sa power care. At yan yung aming apo, si Penelope. At yan na kami ngayon. Ng wife ko, we started in Couples for Christ 1995. Nung nasa biyaya pa ako hanggang ngayon, members pa rin kami na Couples for Christ. So, conclusion again, God's love creates. God's love saves. God's love sustains. May God be praised. Thank you.